الحمد لله القائل في محكم التنزيل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وجاهد من أجله حتى توفاه الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد أفلح المتقون. فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinasasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito muli na tayo ay magkatipon-tipon at makamit natin ang araw na ito na kung tawagin ay ang Yawmul Mazid o yung araw ng napakaraming biyaya sa atin ni Allah. Walang iba kundi ang araw na ito ng Jumu'ah. Alhamdulillah, narito tayo ngayon sa pinakamainam na araw na nilikha ni Allah Ta'ala sapagkat dito niya nilalang si Adam, dito niya binigyan ng buhay, at dito niya rin pinaalis sa paraiso. At sa araw ng paghukom sa Jumu'ah, unang-unang mangyayari o magaganap ang lahat. Sa hadith ni Imam al-Bukhari, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu fi yawmil jumu'ah fihi khulika Adam wa nufika fihi min ruhihi aw min ar-ruh nufika fihi ar-ruh wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jumu'ah. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wa sallam, ang pinakamainam na araw sa inyo, pinakamainam na araw na likha ni Allah Ta'ala ay ang araw ng Jumu'ah. Sa araw ng Jumu'ah, sa araw ng Biyernes na yan, nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si Adam at kanyang binigyan ng kaluluwa ng buhay, pinapasok ng paraiso at pinaalis dito. At hindi tatayo o sasapit ang araw ng paghukom maliban sa araw ng Jumu'ah. Hindi natin alam kailan na Jumu'ah yun, ngayon ba, bukas ba, o sa darating, hindi natin alam. Yan ang dapat natin mga kapatid sa pananampalataya na sa tuwing Jumu'ah pagnilayan natin. Sapagkat darating ang araw na yon na sinabi ni Allah, Yawmal Taqal Jam'an. Sa araw na yon ay ang mga tao ay magkakikita-kita. Ang mga jin at tao, iipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na iyon at bibigyan ng hatol, ng karampatang hatol. Mga kapatid, hindi maikakaila sa atin ng ating relihiyon, ang din natin, Islam, ang siyang relihiyong tunay. Sino man ang magduda patungkol dito ay makakalabas sa Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghangad ng ibang pananampalataya, ibang tarika, ibang kaligtasan labas pa sa Islam, sa kitab at sa hadith, ay tunay na hindi tatanggapin ang anumang paghihirap niya. Ano mang kanyang ginawang kabutihan sa mundo, hindi counted.
Wa huwa fil akhirah, at sa araw ng paghukom, kabilang siya sa mga talunan. Kahulugan nito mga kapatid sa pananampalataya, kumustahin natin sa ating sarili, paano ba ang ating pag-apply nitong Islam na ito? Higit lalo sa mga ganitong mga panahon. Kasi meron tayong maririnig, sabihin nila na itong aming ginagawa, halimbawa, makipasko kami, we are just, respecting their religion. We respect your Christmas as well as we want our Ramadan to be respected by you. Ang statement ba na ito ay wala bang nababangga sa agama Islam o meron? 101% labag na labag sa Islam ang statement na ito. Bakit? Dahil ang tauhid kailanman hindi respeto sa shirk. Nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Maryam, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum shay'an idda. At nang sabihin ng mga tao, mamutawi sa kanilang mga dila, na si Allah ang Ar-Rahman ang mahabagin, ang tigib ng habag sa lahat, tigib sa kahabagan si Allah Ta'ala, ay nagkaroon o nagtaglay ng anak. Ang sagot ni Allah sa kanila, laqad ji'tum shay'an idda. Isang karimari-marim, karumal-dumal na paratang ang inyong sinasabi. Nangangahulugan, the biggest blasphemy and the biggest crime sin of humanity since time immemorial before the sight of Allah is their attributing to Him or associating to Him partners. Yung nilagyan siya ng anak, pinarisan siya. Mas lalo tigit pa yung nagsabi na nagkaanak si Allah Ta'ala. Waliyadu billah. Anong sa kasunod ng aya? Takadus samawatu yatafattarna min. Muntik nang magkapunit-punit. Sa agon-agon mapirit. Inuno. Inamuin in langit. Muntik nang magkapunit-punit ang kalangitan dahil sa salitang yun. Yatafattarna min. Watansyakul ard, at magkabiyak-biyak ang lupa. Watakhirrul jibalu hadda, at ang mga bukirin, ang mga bundok, nagkahulog-hulog. Muntik nang magkahulog-hulog ng sinabi ng tao na si Allah ay nagkaanak. Wa ma yanbaghi, Allahu Akbar. Dito nagtakid si Allah Ta'ala, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Kailanman hindi maari na magkaroon o magtaglay ng anak si Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi na, let's just respect them. No. So ano dapat ang posisyon ng isang Muslim? It does not mean na hindi ka nakikipasko sa kanila, sisirain mo na yung mga kwan nila. Hindi. Kasi hindi naman ito ang kwan natin. Ang sa atin, iniingkar natin sa sarili natin, and we do not make ourselves directly involved with this kind of celebration. Hindi tayo dapat nakikisali doon. Kasi ang izza natin, ang karangalan at lakas natin, nasa tawhid natin. Yung dalawang hariraya natin na Eidul Adha at Eidul Fitr, yan ang mga simbolismo sa gisag ng pagbubunyi natin sa tawhid. Mga kapatid sa Islam, mayroon pang iba na magpapalusot sa sabihin nila, kaya kami nakaka-attend ng party na ito, nakaka-greet kami, kasi alam mo naman, darura, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ito ang pinakagasgas na dahilan na ginagamit natin, pero hindi natin alam anong ibig bang sabihin ng darura. What does it mean? Pag sinabi nating urgency, pangangailangan, necessary, mayroong mga kondisyon yan, may mga arkan yan, may mga haligi yan. Hindi ka basta-bastang magsasabi na necessary na ito kagad. La. Sinabi ni Allah Ta'ala sa pambugad ng khutbah natin kanina, binanggit natin, sa Suratul Nahl, sinabi ni Allah, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sinabi ni Allah, sino man ang hindi maniwala, nagkufur, nagtakwil kay Allah Ta'ala,
pagkaraan ng kanyang paniniwala, nagmurtad. Halimbawa, maliban sa isang napilitan, illa man ukriha, tumalikod sa Islam, bagaman ang kanyang puso, mutmainnun bil iman, matatag sa pananampalataya. Ano ibig sabihin? Itong aya na ito, binaba ito ng dahil sa isang sahabi na ang pangalan ay si Ammar ibn Yasir, na ang mga magulang niya, si Yasir at si Sumayya radiyallahu anhuma, sila ang pinakaunang martir ng Islam. Sila yung pinakaunang mga syahid ng Islam, ang nanay at tatay niya, si Yasir at si Sumayya. Musyrikun sila dati sa Quraysh, ang unang nag-Muslim si Ammar, nagbalik Islam, pagkatapos ang parents niya, si Yasir at si Sumayya. Araw-araw silang pinapersecute ang pamilya nila. Nina Abu Jahal, araw-araw silang kinakaladkad sa disyerto, dinadaganan ng bato, para lang isurrender ang agama nila. Pero ano ang sinasabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanila? Sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Pagsabar kamo, ya kamo long niya long niya ahali long niya Yasir radiyallahu anhu. Sabab long niya insusungon niyo amurin surga. Insusungon hula tampat amuin uwian niyo amurin surga. Magtimpi kayo mga pamilya ni Yasir, sapagkat kayo ang inyong tagpo sa araw ng paghukom ay Jannah, naghihintay ang Jannah sa inyo. Subhanallah. Hanggang sa dumating ang pinakalas, dahil hindi nila isurrender yung agama nila. Grabe yung pagtorture kay Ammar. Pinasaksi kay Ammar kung paano patayin ang kanyang magulang ni Abu Jahal at ni Umayyah ibn Khalaf. Sa harap niya, ang tatay niya nakagapos habang nagsasahada, nakagapos sa kahoy, at pagkatapos ay pinana. Subhanallah, hanggang namatay, tinarget, pinaglalaruan ng mga Quraysh. Hanggang ito ay nasyahid, tinamaan sa puso. Ang nanay niyang mahal na si Sumayya, tinali, ginapos ng kadena ang dalawang kamay, at pinahila sa kabayo, sa kabila, at dito naman sa kabila, natungayin baran. Nasipakin baran. Nahati yung katawan. Subhanallah. Nakita ni Ammar sa kanyang dalawang mata. Sa sobrang tortured na siya physically at psychologically, sinasabi ni Abu Jahal kay Ammar, subba Muhammadan, insultuhin mo na si Muhammad para lang magmurtad siya. Dahil sa sobra na yung bugbog sa kanya, nakasabi siya ng pag-insulto sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sa panahon na yon, sobrang concern ni Ammar kung nakalabas na ba siya sa Islam o hindi pa. Nung dinala siya sa Nabi, mahina pa siya, dinala siya sa Nabi. Sabi niya, ya Rasulullah, nagkufur na ba ako? Hal ana minal munafikin? May aya ba na bumaba na kabilang na ako sa mga munafikin? Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mahda bik ya Ammar? Anong nangyari sa iyo, Ammar? Hanggang sa binaba ang aya na ito sa Suratul Nahl. وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Sino man, sabi ni Allah Ta'ala, ang magkufur kay Allah matapos katanggapin niya ang iman, maliban lamang sa napilitan. Yun palang ibig sabihin ng napilitan, nakatutok na ang kutsilyo sa iyo, binugbog ka na, life and death ka na, yun ang darura. Nang si Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, sa kanyang panahon, na hindi niya sinuko ang paninindigan na ang Quran ay salita ni Allah. Naka-house arrest siya, araw-gabi siyang nilalatigo. Dahil sa kanyang paninindigan, hindi siya sumama sa ibang ulama. Napabor sa kung sinasabi ng leader, ng boss. Subhanallah. Isang beses, ang kanyang estudyante si Yahya ibn Ma'in pumunta sa kanya para dumalaw dahil na-house arrest siya, kinakatok siya, hindi siya sumasagot sa salam. Nagsalam ulit si Yahya ibn Ma'in, hindi siya sumagot. Pangatlong beses, hindi pa rin siya sumagot. Doon na nagtaka si Yahya, mayroon ba akong mali sa akida o sa agam ako? Bakit ako hindi sinasagot ng teacher ko? Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah. Hanggang sa sumigaw si Imam Ahmad, Hadithu Ammar!
Hadithu Ammar, Hadithu Ammar. Sinabi niya, i-review mo ang hadith ni Ammar, ang hadith ni Ammar. Doon na pagtanto ni Yahya na nagkamali siya nung pinuntahan siya ng mga sundalo ng leader nila na yun sa Sham, sa Syria, na pinapaniwala o iniilzam, kinukumpel ang bawat alim na sabihin na ang Quran ay makhluk o nilikha, hindi salita ni Allah. Nang sinabi ng sundalo sa kanya, Yahya, ano ito? Hawak ang mushaf. Sabi ni Yahya, makhluk. Ang tinutukoy niya na makhluk, ang kamay ng sundalo. Ang tawag doon sa Arabic, tawriya. Maaari yun, pwede. Pero kailan na sitwasyon? Kapag talagang papatayin ka na. Saka ka pwedeng magsalita ng kufur, salita ng kufur na hindi sumasama ang puso mo. Dahil doon naintindihan niya kung bakit hindi tinanggap o sinagot ni Ahmad ibn Hanbal ang kanyang salam. Ngayon, sa panahon natin na ito, madali lang sa atin ang mga Muslim ang makisama sa kufur ng mga kufar. Kapag natatakot tayo na mawala ang dunya sa atin, kapag natatakot tayo na mawala sa business natin ang politiko na si ganito, hindi pa kagaya ng nangyari kay Ammar at sa kanyang mga magulang. Madali sa atin na ibenta ang ating relihiyon sa maliit na halaga. Tinamaan tayo mga kapatid sa Islam ng hula ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang sinabi sa hadith ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, badiru bil a'mal fitanan kaqita'i yawmin muzlim. Sa isang riwaya sa takunu fitanan kaqita'i laylil muzlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran fayabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Subhanallah. Magmaagap kayo, sabi ng propeta, sa gawaing pagsunod kay Allah, sa mga gawain ng pagsunod sa Kanya, mga amal na pagsunod sa Kanya, sapagkat magkakaroon ng maraming pagsubok na singdilim ng dilim ng gabi na wala talagang kahit bituin at kahit buwan. Kung saan magigising ang tao, kinaumagahan Muslim siya, aabutan ng araw. Aabutan siya ng gabi, kafir na naman siya. Ibibinta niya ang kanyang relihiyon sa maliit na halaga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinatawag na religious tolerance o tasamuh ad-dini, hindi ang ibig sabihin nito ay sisirain mo ang relihiyon mo para sa kanila, para ma-please sila. Hindi. Bagkus ang tasamuh ad-dini na tinatawag, yung may pagkakataon na kung gusto nilang maniwala, makarinig sa kung anong aral ng Islam, ipakita at sabihin mo sa kanila. Hindi mo sila sasalakayin o kadidigmain. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, hindi kayo pinagbabawalan ni Allah ta'ala sa mga hindi mananampalataya, na hindi kayo ginigira at hindi kayo pinapalaya sa mga pamamahay ninyo, na maging makatarunganin at mabuti kayo sa kanila. Walang problema doon. Pero mayroon yung boundaries, mga kapatid. And you should never cross the line. That line is the line of al-wala wal-bara. Ang linya na yan na tinatawag o bakod na yan na nilagay ng Islam, ay kapag yan ay nilagpasan mo o sinira mo, makakalabas ka sa reliyong Islam. Ang pag-greet sa kanila sa mga panahon na ito, hindi pwede. Ang pagbenta sa kanila ng kanilang mga materyales na khas doon sa kanilang exclusive, specific sa kanilang reliyon, sa selebrasyon na yon, hindi pwede natin yung gagawin. Nagkakaisang apat na madahib sa bagay na yan. Bakit kamo? Dahil makakatulong ito sa kanila. Binaan ala qaulillahi tabaraka wa ta'ala, batay sa sinabi ni Allah, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Huwag kayong magtulungan
mag-cooperate sa pagkakasala kay Allah at paglabag sa kanyang kautusan. Kapag ganun na huwag kang makipag-cooperate sapagkat yun ay pagdadakila sa kanilang shirk na ginagawa sa mga panahong ito. Bagkus, datapot tayo bilang mga kamusliman, ang mga anak natin, ititrain natin sila sa tama na tarbiyah. Na ang dakilain natin, ang ipagsaya natin ay ang tauhid ni Allah Ta'ala. Hindi ang pagbe-birthday. Hindi ang mga ano-ano pa dyan na mga selebrasyon ng mga kuffar na sila-silang may gawa. Mga kapatid, iisa ang kitab natin. Iisa ang propeta natin. Hindi tayo pwedeng magkawatak-watak doon. Hindi pwedeng iba ka, iba siya. Iba ang pag-Muslim ni Tausug, iba ang Islam ni Maranao, iba ang Islam ni Maguindanao, iba ang Islam ni Iranon, ni Arabo, ni Hindi Arabo, ni Inchik, ni Russian. Ang Islam, iisa lang siya, kamaunzila. At yan ang Islam na kinalugdan sa atin ng Nabi ﷺ. Ang Islam na pinakamartiran ni Yasir, ni Sumayya, ni Ammar, ng iba pang mga sahaba, ni Abdullah ibn Rawaha at iba pa, ang Islam na tinuro ni Nabi Muhammad ﷺ. Mga kapatid, nawa sa pagkakataong ito, magreforma tayo. At huwag tayong mapabilang sa mga tao na ibibenta ang kanilang relihiyon sa kunting halaga lang. Sa kunting 3,000 pesos, 5,000 pesos na nakahanda, inihanda ng mga hindi mananampalataya, pararapulan nila sa iyo, maglilinya ang Muslim sa ngalan ng kanilang kapaskuhan. Nawala ang muruah, nawala ang karangalan, ang reputasyon ng Muslim, bumaba dahil doon sa pakikipagparti niya, binaksak niya rin ang agama Islam sa harap ng lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo bilang mga umma ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang karangalan natin ay ang kitab at ang sunnah. At ang pagsunod dito ayon sa tama na unawa ng mga salaful ummah. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga nakarinig ng balita, nakarinig nito at sinusunod dito. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa akhdhul man khadala dinaka ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن بنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا الذين يدافعون عن ديننا بالقوة والجسد والمال والسلاح يا رب العالمين. اللهم احفظهم اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.